Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig sa himpilang ito ng DWSS. Alas 8 na naman po ng Sabado ng gabi at minsan pa po ay nagpupugay kami sa inyong pakikinig kung nananatiling bukas ang inyong radyo sa frequency ito ng 4094. Ang palatuntunan po natin sa Impapawid po sa buong isang oras ay ang Patnubay. Opo, Patnubay. At ito po ay naglalayon na tayo po ay tumuhay ng mga aralin po sa banal na aklat at binibigyan po na reflections. At yan ho'y para sa ating gabay at patnubay sa araw-araw. Kaya kayo ho'y dyan lamang sa inyong mga tahanan. Narinig po kami sa himpilan. At sa susunod pong mga sandali ay magkakasama-sama tayo sa inyong palatuntunan, ang patnubay. At siyempre ho, sa gabing ito ay ang ating kasama at wala hong iba na nagbibigay na reflections dito, ang atin hong kapatid na si Kuya Bert Miranda. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig. Ay loobin po ninyo na samahan kami ni Kuya Min sa loob ng isang oras mula ngayon hanggang mamayang ikasyam ng gabi. At marami po tayong mapag-aaralan tungkol sa salita ng Diyos. At ang mga aral at dakilang aral nito ay ating magagamit bilang patnubay natin sa pang-araw-araw nating buhay, bilang kasangkapan at sandata na ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang mga salita. At noon pong nakaraan, Kuya Bert at mga giliw namin tagapakinig, kung inyo po natatandaan, mga nakikinig po sa palatuntunan ito, atin pong talakay at nakuha ho ang mga aral sa chapter 11 ng Marcos. Ang matagumpay na pagpasok sa Jerusalem, sinumpa ang puno ng igos, nilinis ang templo, at aral mula sa namatay na puno ng igos. Ang pinakahuli po na nakuha natin noon ay ang pag-alinlangan sa karapatan ng Panginoong Hesus. Yan ho ang kabuuan ng chapter 11 ng Marcos sa atin pong banal na aklat. At sa gabi pong ito ay atin pong bibigyan ng daan ang chapter 12 ng Marcos. Ang unang-una po riyan ay ang talinghaga tungkol sa ubasan at sa mga kasama. Papasok ko yung ang pagbabayad ng buwis at ang pag-alinlangan tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus. Pero bago po natin ito tunghayan at bibigyan ng reflections ni Kuya Bert, kami po ay humihingi ng kaunting katahimikan sa inyo upang atin pong hilingin ang gabay ng banal na Espiritu. Panginoon Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong ito. Minsan pa na yung ipinagkakalob sa amin ni Kuya Bert na kami po ay maging kasangkapan mo sa paghahatid ng iyong mga mensahe salig sa iyong banal na aklat. Panginoon Diyos, ang amin pong katalinuhan bilang tao ay kamangmangan para sa iyo. Kami po ay umaasa sa karunong ay pagkakaloob mo sa amin sa pamagitan ng banal na Espiritu ng aming sasabihin ng pagkakaugnay-ugnay upang lubos na maunawaan ng aming mga tagapakinig ang iyong mensahe sa gabing ito salig sa iyong banal na aklat. Panginoon Diyos, sa iyo po kami umaasa at hindi po sa aming sarili. Ang lahat po ng ito'y hinihiling namin sa pamagitan ng Panginoong Hesus sa ngalan ng Ama ng Anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Kuya Bert, magandang gabi. Magandang gabi naman, Kuya Min. Opo, at tayo po'y naririto na ngayon sa ating palatuntunan dito ho sa himpilang ito. Ang nasabi ko kanina sa pagpasok natin sa kabanatang 12 ng Marcos ay ang talinghaga tungkol sa ubasan at sa mga kasama. Atin na po tutunghayan, narito po ang kabuuan. Nagpatuloy ng pagsasalita si Jesus, ngunit ngayoy sa pamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan. Binugbog at pinauwing walang dala
ang may-ari nagpunta uli ng ibang nagpapunta uli ng ibang utusan. Ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at binusta. Nagutos na naman siya ng isa pa. Ngunit pinatay nila ang utusang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasamay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ng mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba. Hindi ba ninyo nababasa na saad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Magandang gabi, Kuya Bert. Ito po yung kabuuan ng unang sigwada po ng mensahe ng ating Panginoon sa chapter 12 ng Marcos, ang talinghaga tungkol sa ubasan at sa mga kasama. Kuya Bert, itong talinghaga po ito, kung sa ibang hindi masyadong banggad sa salita ng Diyos at sa mga mensahe nito ay medyo mag-iisip. Pero alam ko po na kayo ay sa mga mensaheng ito ng Panginoon ay merong napakagandang halimbawa rito na may kaugnayan ho sa ating Panginoon at sa mga manggagawa ng ating dakilang Diyos na kumbagay tinauna na niya na binigyan ng karapatan upang mangaral, magbigay ng mabuting tamang direksyon sa pamumuhay ng sangkakristyanuhan nung una pa. Pero yun po'y pinagbaliwala hanggang sa kahuli-hulihan ang kanya ng bugtong na anak ang ipadala. Ano po ang magandang mensahe rito na nakikita ninyo? Alam mo, Kuya Min, katulad nga ng sabi mong talinghaga, talagang napakatalinghaga ng iyong binasa, no? Una, katulad ng sabi mo na mayroong isang may-ari ng ubasan. At yung kaniyang mga manggagawa ay meron siyang isinugo. So, ibig sabihin, hindi sabay-sabay. May nauna. Ang tinutukoy dito na may-ari ng ubasan, walang iba, kundi ang Diyos. At ang kanyang ubasan ay ang buong mundo. Mahal niya ang kanyang ubasan. At alam niyang dito aani siya. At ang aaniin niya ay ang mga tao. Nasusunod at kikilala sa mga unang propeta na kanyang iniatas. At sa binasa mo, isa-isang pinatay ito. Maraming hindi naniwala. At pagtungkol doon sa kinukuha na, yung kaparte ng may-ari, hindi nila kinikilala, bagkus pinapatay nila. Kuya Min, alam natin, pag binasa natin ang Lumang Tipan, maraming mga propeta na dumanas ng kahirapan sa kamay ng mga Israelita, hindi lamang sa kamay ng mga Israelita, kundi pati mga Hentil. Subalit, noong mawala na lahat, ang unang mga utusan niya, naisip niya yung
kanyang kaisa-isang anak. Ang isip ng may-ari ng ubasan, dahil ito'y hindi utusan, kundi anak